Ito tips para sa mga kagaya kong baguhan din dito sa abroad, lalo na sa Kuwait. Una, kailangan determinado kang makuha yung gusto ng amo mo, lalo na ng amo mong babae. Yes, pag nakuha mo yung gusto ng amo mong babae, yung mga ayaw niya, sinunod mo, at yung mga gusto niya nagawa mo, pakonti-konti, magiging okay kayo ni amo. Dalawa, sa mga bata, yung alaga ko, 6 sila. So, 2 lalaki, and then 4 na babae. Yung 4 na babae, mahilig sa K-pop. So, ang ginawa ko, nagpatugtog ako ng Blackpink. Paborito ko yun eh. Narinig nila. Tapos nagulat ako, pinuntahan nila ako sa kusina. Mahilig ka rin pala sa Blackpink. Paborito namin ng Blackpink. Sabi niyang ganun. So sabi ko, talaga ba? Magaling talaga sila mag-English. Siguro, dito ka mapapractice talaga sa mga, ang galing nila mag-English, magkakapatid. Mas sanay sila sa English kaysa sa sarili nilang lengguwahe. Tapos, ang ginawa nila, nakakausap nila ako. Every time na maglilinis ako ng kwarto nila, nasarado nila yung pinto. Kipagkisbisan sila sa akin tungkol sa mga K-pop. And then one time, kumakain ako sa kayong kasama ko. Pumunta silang 3, yung magkakasunod. Kasi yung bunso, mahilig din sa K-pop. So, yung bunso nandun sa may labas. Yung 3, pumasok sa pinaka-kusina kung saan kami kumakain. Nagulat ako. Binigyan nila ako ng photo cards ng Blackpink. Kung saan nandun yung Pink Venom at saka yung Shutdown. Sobrang na-appreciate ko sila. Kasi ganun yung technique ko. Kinikilala ko kung saan sila interesado na bagay. Tapos pa konti-konti, pumapasok talaga ako. Totoo yan. And then, yung isa kasi yung panganay may mental disorder. Okay naman siya, pero hindi siya kagaya natin mag-isip, kagaya ng mga kapatid niya, normal. Ito hindi. And then, mahilig siya sa mga tanong. So may mga tanong siya, nanganganak yung tanong ng panganay eh. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit sa Pilipinas ganito? So kailangan aaralin mo. Ang ginawa ko, inaaral ko bawat tanong niya. I'll get back. Ganyan. Yes, totoo po yan. And then, yung maliit, yung pangalawa sa bunso, yung batang lalaki, mahilig siya sa mga mobile games. Mahilig din siya sa mga PlayStation, sa mga games doon. Na ginagawa ko, pinagmamasan ko siya kung saan siya nag-enjoy. And then, pag nagtanong siya sa akin, alam mo ba yung ganito? Alam mo ba yung ganyan? Sabihin ko, sige, wait lang. Tapusin ko na yung gawain ko. I do some research. Maybe sabihin, okay. Tinatanong niya ako kung anong gumaganda. And then, pag may bago siyang skin, ano na sa Mobile Legends, pag may mga bago siyang skin ng Mobile Legends, sawa na lang siya doon. So, naglalaro siya ng Fortnite. Tinitingnan ko kung ano yung mga skin niya doon. Tinatandaan ko talaga. Yes, hanggang sa pakonti-konti, naging close siya sa akin. Lagi niya akong hinahanap. Yung tipo na, kabababa ko lang, nasa 3rd floor siya, sisigaw siya doon. Sa akin talaga siya sinasanay. Kumaga sa akin siya nasanay. Ganun. Kunin mo yung loob. Kailangan may determinado kang kilalanin mo sila magmula sa magulang hanggang sa anak. Yung punsong maliit, yung makulit, ganun din. Kailangan pasensya. Kasi may time talaga pag may topak siya, talagang babatuhin ka niya. Pero hindi lang papatalo, syempre. May kasabihan ko siya na bawal yun. Susumbong talaga sa nanay niya. Mga kapatid. So, pangalawa, respeto. Yun yung kailangan dala natin hanggang dito sa abroad. Kung sa tingin mo, matidisrespect mo sila sa sasabihin mo dahil unang-una, nagkaiba kayo ng paniniwala. Pangalawa, religion. Pangatlo, lengguwahe. So, mahalaga alam mo yung limitasyon mo. Hindi porke marunong ka, is babanggain mo na kung ano yung nakasanayan nila. Instead, i-adapt mo sa sarili mo yung nakasanayan nila, paniniwala nila, but it doesn't mean na magbabago ka ng paniniwala. In-adapt mo is a sign of respect. Respeto mo yung paniniwala nila, opinion nila. Opinion nila yan eh. Huwag mong i-dodge. Yun lang yan. Pangatlo, kailangan matibay yung loob mo. Yes, sa abroad, kailangan matibay ang loob mo. Unang-una sa kasama mo. Kailangan matibay. May pakikisama. Pilipino kilala sa pakikisama eh. Yun. Kailangan marunong ka makisama. Kahit ibang lahi yan, marunong ka dapat makisama. Disiplina, kailangan dala mo yan sa abroad. Pag hindi ka marunong sa disiplina, talo ka. Pag hindi ka marunong sumunod sa sinabi sa'yo,
Huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan. Talo ka talaga. Papahamak ka. So, yun lang. Shinare ko lang yung mga dapat nating dalhin. Hindi lang mga bagahe. Dalhin din natin yung respeto, disiplina, at yung pagiging determinado, at higit sa lahat, yung pagmamahal na dapat natin laging inaalala. Kasi, mapagmahal sila sa mga anak nila eh. So, mahalin mo din yung mga bata. Matuto kang para maging ate o kapatid sa kanila. Nang sa ganun, makuha mo yung loob. Hindi lang ng mga bata, kundi ng mga magulang. Kasi yun ang gusto nila sa isang katulong o sa isang kadama na hinayad nila. So, kailangan may diskarte ka. Dito sa abroad, pag lumaban ka, walang sukuan. Kapag sumuko ka, hindi ibig sabihin ng talo ka. Ibig sabihin lang nun, napatunayan mo sa sarili mo na hindi lahat ng bagay kaya nating ilaban. Ang mahalaga, sinubukan mo kaysa magsisi ka.